Mainit ang araw sa harap ng malaking ospital sa Quezon City. Ramdam ni Marco ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo habang inaayos ang kanyang kariton ng buko. Araw-araw na siyang nakatayo roon. Nagbebenta ng malamig na buko juice at sariwang buko sa mga pasyente, bantay at maging sa ilang empleyado ng ospital. Hindi naman siya nahihiya sa kanyang trabaho. Alam niyang marangal ito at siya'y kumikita ng sapat upang makatulong sa kanyang inang may sakit at sa pag-aaral ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit kahit gaano siya magsikap, ramdam niya rin kung paanong tumitingin ng mababa ang ibang tao sa tulad niya. "Buko! Malamig na buko! Presko! Mura lang!" Masigla niyang sigaw. Umaasang makabenta ng marami bago pa man dumilim. Sa gilid ng ospital, isang grupo ng intern nurses ang nagkukumpulan. Isa sa kanila si Dr. Clarice, isang batang doktora na bagong pumasa sa board exam at nagsisimula ng residency. Ang napatingin kay Marco. "Grabe Clarice, siya ba yung sinasabi mong nanliligaw sa'yo?" Biro ng isang kasamang nurse. Napangiwi si Clarice. "Oo, imagine mo naman. Buko vendor. Anong future ang meron sa kanya? Wala man lang matinong trabaho. Hindi ko maintindihan kung bakit siya may lakas ng loob na ligawan ako." Narinig ni Marco ang usapan nila. Tumama iyon sa puso niya gaya ng palasong walang babala. Hindi niya akalaing magiging lantaran ang pangahamak sa kanya. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti lamang siya. Bagyang yumuko at nagpatuloy sa pagtitinda. Alam niyang hindi niya maipipilit ang kanyang nararamdaman kay Clarice kung wala pa siyang maipagmamalaking katayuan sa buhay. Ngunit naniniwala siyang darating ang araw na magbabago ang lahat. Nang sumapit ang alas 5, natapos niya ang halos lahat ng paninda. Umuwi siya dala ng mabigat na kita at magaan na kariton. Sa kanilang maliit na bahay sa may bandang Novaliches, sinalubong siya ng kapatid niyang si Lisa. "Kuya, nakabayad na tayo ng tuition ko. Salamat ha." Tuwang-tuwa na sabi ng dalagita. Ngumiti si Marco at hinaplos ang ulo ng kanyang kapatid. "Basta mag-aral ka lang ng mabuti. Balang araw, ikaw naman ang tutulong kay mama ha." Sa silid, naroon ang kanilang ina na may sakit sa puso. Humina na ito at madalas na nakahiga. Ngunit kahit papaano ay mas gumagaan ang kanyang pakiramdam tuwing nakikita ang dalawang anak na nagsusumikap para sa kanya. "Marco," mahinang sabi ng ina. "Anak, hindi habang buhay ay magbubuko ka dyan sa ospital. May mas malaking kapalaran na naghihintay sa'yo. Huwag mong kalilimutan ang pangarap ng papa mo noon na magkaroon ng sariling negosyo." Tumango si Marco. Hindi niya makakalimutan iyon. Ang kanyang ama, bago pumanaw sa aksidente, ay nangarap magkaroon ng sariling negosyo na hindi lamang kikita, kundi makakatulong din sa maraming tao. At iyon ang paninindigan niyang ipagpapatuloy. Habang nakahiga siya sa kanyang banig kinagabihan, hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Clarice. Totoo, isa lamang siyang buko vendor. Ngunit hindi ibig sabihin ay habang buhay na siyang mananatili roon. Darating ang panahon, bulong niya sa sarili, na hindi na ako hahamakin ng kahit sino, lalo na ng doktorang yun. At sa gabing iyon, nagsimulang mabuo sa puso ni Marco ang pangarap na magbabago hindi lamang ng kanyang buhay, kundi maging ng ospital na minsang naging saksi sa kanyang pagtitiis. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nakapwesto na si Marco sa tapat ng ospital. Tulad ng dati, bitbit ang kariton na puno ng buko at yelo. Ngunit ngayong araw, ibang laman ang kanyang isipan. Hindi lang basta benta ang habol niya, kundi ang pag-iipon para sa isang mas malaking hakbang. Habang nag-aayos ng mga buko, nilapitan siya ng kaibigan niyang si Jun, isang janitor sa ospital. Pare, ang sipag mo talaga. Wala ka bang plano na mag-apply dito sa ospital?
Kahit utility lang, steady ang kita, sabi ni Jun. Ngumiti naman itong si Marco. Salamat Jun, pero may plano ako. Hindi ko alam kung mahirap, pero gusto kong sundan ang pangarap ng papa ko. Ang magtayo ng negosyo, hindi habang buhay magbubuko ako. Napangiti si Jun, pero halata ang pag-aalinlangan. Mahirap yun pare, kailangan ng malaking puhunan. Pero kung may determinasyon ka naman, baka kayanin. Bumili si Jun ng isang buko, tapos ay bumalik na sa loob ng ospital. Naiwan si Marco, nakatitig sa ospital na para bang may sinisiyasat. Habang tinitingnan ng gusali, pumasok sa isip niya ang, ano kaya kung dito rin ako magsimula? Kung may sariling negosyo ko, na konektado sa ospital na ito? Tanong niya sa sarili. Kinahapunan, habang nagbebenta pa siya, lumabas si Dr. Clarice. Suot nito ang kanyang puting coat, malinis at mabango. Maraming bumabati sa kanya, mga pasyente, kapwa doktor at mga nurse. Nang makita si Marco, agad itong napakunot ng noo. Marco, ilang beses ko bang sasabihin? Tigilan mo na yung ilusyon mo na manliligaw ka sa akin. Hindi kita nakikita bilang kalibel ko. Doktor ako. Ikaw, ano ka? Di ba boko vendor ka lang? Pangmamaliit ng doktora. Ramdam ng mga tao ang tensyon. May ilan pang nurse na palihim na tumatawa. Ngunit si Marco, pinili pa rin ngumiti. Clarice, mahinahon niyang tugon. Hindi ko naman minamadali ang lahat. Hindi kita pinipilit. Pero sana, huwag mo ring maliitin ang mga taong nagsusumikap. Tumalikod si Clarice, halatang inis, at pumasok na ulit sa ospital. Naiwan si Marco na nakangiti. Ngunit sa loob-loob niya, mas lalo siyang nag-apoy sa determinasyon. Pagsapit ng gabi, binilang niyang kanyang kinita at inilagay sa isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Kunti pa lang ito, bulong niya. Pero balang araw, lalaki rin ito. Balang araw, hindi lang buko ang ititinda ko, kundi isang negosyo na magbibigay ng trabaho at inspirasyon sa iba. Sa mga sumunod na linggo, hindi lang basta nagtitinda si Marco. Nakikinig siya sa mga kwento ng pasyente at bantay na bumibili sa kanya. Napansin niya kung gaano kahalaga ang pagkain at inumin na abot kaya sa mga tao sa ospital. Kaya Marco, sabi ng isang bantay, buti na lang may buko ka. Hindi na kami kailangan pang lumayo para makahanap ng maiinom, sabi sa kanya. Sa bawat salitang iyon, mas lumilinaw sa isip niya. Dito magsisimula ang lahat, sa pangangailangan ng mga tao. At mula rito, palalaking ko ang pangarap, aniya sa isip. Kinagabihan, muli siyang nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ma, sabi niya, balang araw, hindi na ako basta vendor dito sa ospital. Magiging may-ari ako ng negosyo at baka pati ng ospital na ito, aniya. Napatawa ng mahina ang kanyang ina, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang tiwala sa anak. Anak, kung ganyan ang pangarap mo, ituloy mo lang. Huwag mong sayangin ang lakas ng loob at sipag mo, sabi ng kanyang ina. At doon, tuluyang sinindihan ni Marco ang apoy ng pangarap na magbabago ng kanyang kapalaran at ng pananaw ng mga taong minsang nanghamak sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, tuloy-tuloy pa rin ang pagtitinda ni Marco sa tapat ng ospital. Laging puno ang kanyang kariton at halos araw-araw ay nauubos ang paninda bago pa man magtakip silim. Ngunit higit pa sa kita, unti-unti niyang napapansin ang mga taong nakakausap niya. Mga pasyente, bantay, estudyanteng nurse at maging ilang doktor. Isang hapon, lumapit sa kanya si Mang Ben, isang matandang security guard ng ospital. Marco, alam mo, iba ka sa mga vendor dito. Hindi ka lang basta nagtitinda. Nakikipag-usap ka sa tao. Pinapakinggan mo sila. Kaya siguro balik ng balik ang mga bumibili sa'yo, sabi ng gwardya.
Napangiti si Marco. Siguro po, kasi gusto ko ring maramdaman nila na hindi sila basta customer lang. Lahat tayo, may pinagdadaanan. Nagkataon, narinig iyon ng isang lalaking nakabarong na palabas ng ospital. Si Mr. Santos, isang kilalang negosyante at philanthropist na dumadalaw sa kanyang asawa na nakakonfine sa ospital. Nilapitan niya si Marco. Iho, Wika nito. magandang ganyang mindset. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ng matanda. Marco po, tugon niya. Ako po yung nagbebenta ng buko dito araw-araw. Nakangiting sabi pa ni Marco. Tumango si Mr. Santos at ngumiti. Alam mo Marco, nakikita ko ang sarili ko sa iyo nung kabataan ko. Nagsimula rin ako sa maliit. Pero tandaan mo, hindi hadlang ang pinagmulan para sa malaking pangarap. Hindi makapaniwala si Marco sa kanyang narinig. Isang kilalang negosyante ang kusang kumausap at pumuri sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Mr. Santos dala ang isang business card. Marco, kung seryoso ka talagang magnegosyo, pumunta ka sa opisina ko. Gusto kitang tulungan. May maliit akong programang pangkabuhayan para sa mga masisipag na tulad mo. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi niya alam kung paano magpapasalamat. Sir, maraming salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Maluwa-luwa niyang sabi. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa gilid, natanaw ni Clarice ang eksena. Hay nako, kung ano-ano na naman ang pinapasok ng vendor na yan. Sabi niya sa isang kasamang nurse. Baka isipin pa niya na magiging big time businessman siya. Imposible. Ngumiti lang si Marco nang marinig iyon. Hindi na niya ikinagulat. Sanay na siya sa pangmamaliit ni Clarice. Ngunit sa puso niya, mas lalo itong naging gasolina sa kanyang determinasyon. Pag-uwi niya ng bahay, agad niyang ikinuwento sa kanyang ina at kapatid ang nangyari. Marco, baka ito lang simula. Sabi ng kanyang ina, may luwas sa mga mata. Kuya, suportado ka namin. Kaya mo yan. Dagdag pa ng kapatid niyang si Lisa. Kinagabihan, habang nakatitig sa maliit na kahon ng kanyang naipon, pinanghawakan ni Marco ang business card na iniabot ni Mr. Santos. Ito na sigurong unang pagkakataon para simulan ko ang pangarap. Hindi ko na ito pakakawalan. Aniya. At sa gabing iyon, buong tapang niyang pinangako sa sarili na hindi na siya mananatiling buko vendor habang buhay. Magsisimula na ang pagbabago sa kanyang buhay. Samantala sa kabilang banda naman, maaga pa lamang nakaporma na si Marco. Hindi kariton ang dala niya ngayon kundi ang simpleng polo na hiniram niya kay Jun, ang janitor na matalik niyang kaibigan. Nakayuko siya habang hawak ang business card na iniabot ni Mr. Santos. Ang dami ko pa sigurong hindi alam tungkol sa negosyo. Bulong niya sa sarili. Pero kailangan kong subukan. Pagdating sa opisina ng Santos Group of Companies, halos manghina ang tuhod ni Marco. Malalaki ang gusali. Naglalakad ang mga empleyadong nakakurbata at parang ibang mundo ang kanyang pinasok. Pagpasok niya sa reception area, sinalubong siya ng isang sekretarya. Good morning sir, may appointment po ba kayo? Tanong nito. Opo, kay Mr. Santos po. Ako po si Marco. Sagot niya habang kinakabahan. Pagkaraan ng ilang minuto, pinapasok siya sa opisina. Nandoon si Mr. Santos. Nakaupo sa isang malapad na mesa. Marco, mabuti at dumating ka. Nakangiting bati nito. Umupo ka. Naupo si Marco. Ramdam ang kaba. Sir, maraming salamat po sa pagkakataon. Wika niya. Pero hindi ko po alam kung saan magsisimula. Ngumiti si Mr. Santos. Iho, lahat ng malalaking negosyante nagsimula sa wala. Ang mahalaga
ay ang sipag, disiplina at tamang kaalaman. Kaya una kitang tuturuan ng basics. Sa mga sumunod na oras, ipinaliwanag ni Mr. Santos ang mahalagang bagay. Pagpapahalaga sa customer. Hindi lang produkto ang binibili ng tao, kundi tiwala. Sabi ng matanda. Pag-manage ng kita. Huwag lahat gastusin. Dapat marunong ka mag-ipon at mag-invest. Pagkakaroon ng vision, huwag kang tumigil sa maliit. Lagi mong isipin kung paano lalaki ang negosyo. Tahimik lang si Marco. Ngunit bawat salita ay tinatandaan niya na para bang gintong aral. Bilang unang hakbang, binigyan siya ni Mr. Santos ng maliit na puhunan at idea. Marco, subukan mong gawing mas malinis at organisado ang pagtitinda mo ng buko. Gumamit ka ng uniform, lagyan ng pangalan ng kariton, at siguraduhin mong laging malinis para makita ng tao na seryoso ka sa negosyo. Nagningning ang mga mata ni Marco. Kaya ko po yan, sir. Salamat po. Samantala, pagbalik niya sa ospital kinabukasan, nagulat ang lahat. Hindi na basta ordinaryong kariton ang dala niya. May bago itong disenyo. May pangalan na Marco Fresh Buko at suot niya ang malinis na polo na may simpleng logo. Napansin agad ito ng mga tao. Mas dumami ang bumili at mas marami ang pumuri sa kanya. Ang linis naman ng buko mo, kuya. Masarap pa, sabi ng isang pasyente. Maging ang ibang doktor ay bumili rin. Ngunit si Clarice, nang makitang pagbabago, ngumisi lang. Arte lang yan. Vendor pa rin siya. Bulong niya sa sarili. Hindi na pinansin ni Marco. Mas mahalaga sa kanya ang mga taong natutuwa at nagtitiwala sa kanyang paninda. Kinagabihan, kinausap niya ang kanyang ina. Ma, eto na ang simula. Hindi lang basta buko vendor. Negosyante na ako. Ngumiti ang ina sa kanya. Hawak ang kanyang kamay. Anak, proud ako sa iyo. Sundan mo lang ang pangarap mo. At mula sa simpleng kariton, nagsimula ang unang hakbang ni Marco tungo sa mas malaki at mas mataas at matatag na kinabukasan. Lumipas pa ang ilang buwan at hindi na basta kariton ang gamit ni Marco. Sa tulong ng mga aral ni Mr. Santos at ng sipag niyang walang katulad, nakapagtayo siya ng maliit na stall sa tapat mismo ng ospital. Malinis ito. May maayos na signage na Marco's Fresh Buko and Juice Bar at may ilang trabahador na tumutulong sa kanya. Araw-araw, dumadagsa ang mga customer. Hindi lang mga pasyente at bantay, kundi pati na rin ang ilang empleyado ng ospital. Dahil sa pagiging consistent sa kalinisan, kalidad at malasakit sa mga bumibili, mas lumakas ang tiwala ng tao kay Marco. Kaya Marco, buti na lang may tindahan ka dito. Hindi na namin kailangan lumayo para makabili ng masustansyang inumin, sabi ng isang nurse. Hindi maipaliwanag ni Marco ang kasiyahan. Noon, siya mismo ang nagtitinda maghapon. Ngayon, may mga taong tumutulong at may regular na kita na siyang naiiwan kahit umalis siya. Isang gabi, tinawagan siya ni Mr. Santos. Marco, kamusta ang negosyo mo? Sir, maayos po. Nakapag-hire na po ako ng 2 trabahador. At araw-araw, ubos po ang paninda namin. Magaling. Sagot ni Mr. Santos. Kapag handa ka na, tutulungan kitang makapag-expand. Hindi lang sa ospital na yan, kundi sa iba pang lugar. Tandaan mo, kung saan may tao, may negosyo. Nanginginig ang mga mata ni Marco. Hindi niya akalain na darating ang panahon na pag-uusapan na nila ang salitang expand. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mga mata ng panghusga. Isang araw, nagkataong bumili sa kanyang stall si Clarice. Marami ang nakatingin dahil bihira itong lumapit. Pabili nga ng isang buko juice, malamig nitong sabi.
Agad namang iniabot ni Marco ang baso. "Salamat, doktora." Magalang niyang wika. Tinitigan ni Clarice ang logo ng stall. "Akala ko noon, hanggang kariton ka lang. Hindi ko inaasam makaka-level up ka." Sarkastiko nitong dagdag. Ngumiti lang naman si Marco. "Salamat sa tiwala. Kahit hindi pa buo." Biro niya. Naiinis man, wala nang nasabi pa si Clarice at umalis na lamang. Ngunit sa kanyang isipan, may kaunting hiwatig ng pagdududa. Baka seryoso siya sa ginagawa niya. Bulong ni Clarice sa sarili. Samantala, sa bahay, masaya ang pamilya ni Marco. "Kuya, ang galing mo. Dati, ikaw lang nagtitinda. Ngayon may mga empleyado ka na," sabi ni Lisa. Ngumiti si Marco. Hinaplos ang ulo ng kanyang kapatid. "Hindi lang para sa atin ito, Lisa. Balang araw, makakapagbigay pa tayo ng trabaho sa mas maraming tao." Aniya pa. At sa gabing iyon, habang nakaiga, naisip niya, "Hindi lang basta negosyo ang gusto ko. Gusto ko makapagbigay ng oportunidad, makapagpagaling sa iba, at makapag-iwan ng alaala na hindi malilimutan ng kahit na sino mang tao." Mula sa isang simpleng vendor, nagsisimula nang maging kilala si Marco bilang isang batang negosyante na may malasakit sa kapwa. Lumipas ng isang taon, at mula sa isang maliit na stall, 3 na ang branch ng Marco's Fresh Buko and Juice Bar. Isa sa tapat ng ospital, isa sa isang terminal ng bus, at isa sa loob mismo ng isang mall. Sa bawat bagong branch, mas lumalakas ang pangalan ni Marco. Hindi lang siya basta vendor. Siya na ngayon ang tinuturing na young entrepreneur sa kanilang lugar. Dumadami ang kanyang empleyado at mas maraming pamilya ang natutulungan dahil sa kanyang negosyo. Ngunit kasabay ng tagumpay ay dumarating ang mas malaking hamon. Isang araw, tinawagan siya ni Mr. Santos. Marco, may offer ako sa'yo. Gusto ng isang kilalang ospital sa Makati na maging exclusive supplier ng Fresh Buko Juice para sa kanilang cafeteria. Malaking oportunidad ito, pero mas malaking responsibilidad. Nanlaki ang mata ni Marco. "Sir, kaya ko po ba yun? Ang laki po ng ospital na yun. Baka hindi ko masupply lahat." Ngumiti si Mr. Santos. Iho, dito na sosubok ang totoong negosyante. Hindi ka pwedeng habang buhay na maliit. Kung gusto mong lumago, kailangan mong harapin ang hamon. Napatahimik lang si Marco. Alam niyang ito na ang pagkakataon para mag-level up. Pero alam din niyang hindi na ito basta simpleng negosyo lamang. Samantala, sa ospital kung saan siya nagsimula, lalo pang lumalim ang mga usapan tungkol sa kanya. "Uy, si Marco, hindi na vendor, may branches na siya," bulong ng ilang nurse. "Oo nga, baka balang araw, mas mayaman pa siya kaysa sa mga doktor dito," dagdag ng isa pa. Narinig yun ni Clarice habang nagkakape. Napangiwi siya, pero hindi niya may tatanggi sa sarili na may kakaibang damdamin na siyang nararamdaman. Paano kung totoo nga? Paano kung higit pa siya sa iniisip ko noon? Bulong ni Clarice sa sarili. Kinagabihan, kinausap ni Marco ang kanyang ina at kapatid. "Ma, Lisa, may malaking oportunidad. Gusto ng isang ospital sa Makati na maging supplier tayo. Pero malaki ang risk. Kailangan kong kumuha ng mas maraming tao, mas malaking capital, at mas matinding effort." Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang mga kamay. Anak, hindi na ako nagtataka. Ito na ang panahon para lumipad ka pa. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Tumango si Lisa. "Kuya, kaya mo yan. Kahit nung wala pa tayong pera, na kaya mo. Lalo na ngayon." Kinabukasan nga, tinanggap ni Marco ang hamon. "Sir Santos," buong tapang niyang sabi sa telepono, "tatanggapin ko po ang offer. Kahit mahirap, gagawin ko."
At doon nagsimula ang mas matinding yugto ng kanyang buhay bilang negosyante. Hindi na lang basta buko vendor, kundi isang taong haharap sa mas malaking laban upang mapatunayan na kaya niyang abutin ang pinakamataas na pangarap. Unang araw ng kontrata ni Marco sa ospital sa Makati. Maaga pa lang ay nasa loading area na ang kanyang mga tauhan. Dala ang mga kahon ng sariwang buko at nakaprepare na rin ng kanilang juice station para sa cafeteria. Excited si Marco. Hindi na lang maliit na stall ang hawak niya ngayon, kundi isang kontrata sa isa sa pinakamalalaking ospital sa bansa. Para bang panaginip na natupad. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang mga problema. Unang problema, ang kanilang supply. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas, nagkaroon ng kakulangan sa supply ng buko mula sa kanilang supplier sa probinsya. Dahil dito ay muntik nang hindi makadeliver si Marco. "Boss, kulang po ang buko natin ngayong linggo." Ulat ng isa niyang tauhan. "Paano? May kontrata tayo. Baka maputol agad kung hindi natin masustain." Sagot ni Marco at halatang kinakabahan. Agad siyang bumiyahe papuntang probinsya para personal na makipag-ayos sa mga magsasaka. "Kuya, tulungan niyo naman po ako. Malaking ospital ang kliyente ko. Kung bibiguin ko sila, tapos na ang lahat." Pakiusap niya. Sa uli, nakipag-partner siya sa isa pang grupo na magsasaka para masigurong hindi na mauubusan ng supply. Ikalawang problema, kalinisan. Isang araw nakatanggap si Marco ng tawag mula sa cafeteria manager ng ospital. "Marco, may reklamong ilang customer. Sabi nila, hindi daw ganoon kalinis ng ibang bote ng juice na nabili nila." Para siyang binagsakan ng langit. Agad siyang pumunta sa ospital at kinausap ang manager. "Pasensya na po sir. Ako mismo ang mag-i-inspeksyon ng bawat bote mula ngayon." Kinagabihan nga, tinipon niya ang kanyang mga trabahador. "Mga kapatid, hindi tayo pwede magkamali. Hindi lang basta tindahan ito. Ospital ang pinaglilingkuran natin. Buhay ng tao ang nakasalalay sa kalinisan at kalidad ng produkto natin. Kung hindi natin ito gagawin ng tama, wala tayong karapatang manatili rito." Mula noon, naging mas istrikto siya. Gumastos pa siya para sa mas malinis na packaging at mas mahusay na equipment. Ikatlong problema, intriga. Habang lumalakas ang negosyo ni Marco, mas lumalakas din ang inggit ng ibang vendor. May isang negosyanteng matagal nang nagsusupply ng soft drink sa ospital na nagsimulang gumawa ng intriga. "Buko lang yan. Hindi tatagal yan. Masisira rin ang pangalan ng cafeteria kapag puro ganyan ang binebenta ninyo." Sabi ng negosyanteng iyon sa mga opisyal ng ospital. Dumating ang balita kay Marco at halos madurog ang loob niya. Pero pinili niyang hindi gumanti sa paninira. "Hindi ko na lang papatulan. Ang sagot ko na lang, trabaho at serbisyo. Yun ang magsasalita para sa akin," sabi ni Marco. Sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling matatag si Marco. Oo, muntik nang bumagsak ang kanyang negosyo dahil sa sunod-sunod na problema. Pero natutunan niya ang pinakamahalagang leksyon. Kung gusto mong lumago, kailangan mong kayanin ang unos. Dahil ang tunay na negosyante, sinusubok hindi sa ginawa, kundi sa hirap. At sa kalagitnaan ng lahat ng kaguluhan, hindi niya namalaya na may isang taong palihim na sumusubaybay sa kanyang mga akbang. Si Clarice, ang doktora. Habang pinagmamasdan siya mula sa bintana ng ospital, hindi maiwasan ng doktora na isipin. Bakit parang mas lalo akong naaakit sa kanya ngayon? Sa kabila ng lahat ng dati kong sinabi, nito sa isip. Makalipas ang ilang linggo na matinding pagsubok, unti-unti nang bumabalik sa ayos ang lahat. Dumami muli ang supply ng buko. Naging maayos ang packaging. At nagustuhan ng mga customer ang mas malinis na sistema ng Marco's Fresh Buko. Sa katunayan, mas dumoble pa ang kanyang kita. Isang hapon, habang abala si Marco sa cafeteria ng ospital, dumating si Clarice. Nakasuot ito ng puting coat.
Pagod mula sa buong araw ng duty. Isa nga buko juice? Mahina nitong sabi. Nagulat si Marco, pero agad siyang ngumiti. Sige doktora, sandali lang po ha. Aniya. Habang iniaabot ang malamig na juice, napansin ni Clarice kung paano personal na tinitingnan ni Marco ang bawat bote bago ibigay sa customer. Maingat, masinop, at tila may malasakit sa bawat detalye. Hindi niya napigilang magsalita. Alam mo Marco, dati, akala ko wala kang mararating. Pero nakikita ko ngayon, iba ka. Napangiti si Marco. Salamat Clarice, pero hindi ako nagbago para patunayan yun sa'yo. Ginagawa ko ito para sa pamilya ko at para sa pangarap ng papa ko. Natigilan si Clarice. Doon niya unang nakita ang lalim ng dahilan ni Marco. Hindi pala ito tungkol sa yabang o pagpapakita, kundi tungkol sa pagmamahal at responsibilidad. Ilang araw matapos iyon, nagkaroon ng emergency sa ospital. Nag-blackout ng ilang oras dahil sa sira ng linya ng kuryente. Mainit, puno ng tensyon at maraming pasyente ang na-stress. Agad na nagpakita ng malasakit si Marco. Mga kasama, ilabas lahat ng buko juice natin. Libre para sa mga pasyente at bantay. Utos niya sa kanyang mga tauhan. Agad silang nag-abot ng inumin. Nakita ni Clarice kung paano hindi inisip ni Marco ang lugi o kita. Ang iniisip niya ay kung paano makakatulong sa mga tao sa oras ng pangangailangan. Kinagabihan, matapos ang blackout, nilapitan ni Clarice si Marco. Bakit mo ginawa yun? Libre ang pinamigay mo. Malaking nawala sa kita mo. Ngumiti lamang si Marco. Clarice, hindi lahat tungkol sa pera. Ang tunay na negosyo, dapat nakakatulong. Kapag nagawa mo yun, babalik din ang biyaya sa iyo. Hindi nakasagot itong si Clarice. Tahimik lang siyang tumingin kay Marco. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang init sa kanyang dibdib. Ito na ba yung taong hinama ko noon? Bakit parang siya na ngayon ang hinahangaan ko? Sabi niya sa isip. Kinabukasan, nagulat si Marco nang may iniabot si Clarice. Isang maliit na envelope na may nakasulat. Partnership proposal. Marco, sabi niya, gusto kong makatulong sa iyo. Hindi lang bilang doktor, kundi bilang kaibigan. Baka sakaling magamit ko ang connection ko para mas makilala pang negosyo mo. Nanlaki ang mata ni Marco. Hindi niya akalain na darating ang araw na ang babaeng nang hamak sa kanya noon ay siya pang mag-aabot ng tulong. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanilang kwento. Hindi na bilang vendor at doktora na magkaibang mundo, kundi bilang dalawang taong unti-unting nagkakalapit dahil sa respeto at paghanga. Lumipas ng ilang taon at ang maliit na kariton ni Marco ay tuluyan ang nagbunga ng isang imperyo. Sa tulong ni Mr. Santos, ng kanyang pamilya at ng sarili niyang dedikasyon, naitatag niya ang Marcos Health and Wellness Corporation. Hindi lang ito tungkol sa buko juice. May mga produktong organic na inumin, healthy snacks at cafeterias na konektado sa iba't ibang ospital sa buong bansa. At isang araw, natupad ang pinakamalaking hakbang ng kanyang pangarap. Nabili niya ang mismong ospital kung saan siya nagsimula bilang buko vendor. Samantala sa kabilang banda naman, grand opening ng bagong pangalan ng ospital, Santos Marco Medical Center. Nandoon ang media, mga doktor, empleyado at pasyente. Nakatayo si Marco sa entablado, nakasuot ng maayos na suit habang nagbibigay ng talumpati. Marami sa inyong nakakita kung paano ako nagsimula. Dito mismo, sa tapat ng ospital na ito, nagtitinda ng buko noon. Hinamak ako, ngunit hindi ko hinayaang maging hadlang ang panghusga ng iba. Ang mahalaga, patuloy akong nangarap at nagsikap. Palakpakan ang lahat. May ilan pang pasyente at empleyado na naaalala ang araw na simpleng vendor lamang siya. Sa gilid ng entablado, nandoon si Clarice. Hindi na siya basta doktor. Isa na siyang kilalang espesyalista sa ospital.
Habang pinagmamasdan si Marco, hindi niya mapigilang mapaluha. Naalala niya ang mga araw na minamalit niya ito. At ngayon, siya na ang halos maghabol ng atensyon ng lalaki noon ay tiningnan niyang wala. Pagkatapos ng programa, nilapitan niya si Marco. Marco, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa lahat ng mga sinabi ko noon. Aniya. Ngumiti si Marco at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Clarice, kung wala ang mga salita mong iyon, baka hindi ako nagkaroon ng mas matinding dahilan para magsikap. Kaya sa halip na sorry, mas pipiliin ko magpasalamat sa iyo. Nagulat si Clarice. Ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, wala na akong galit. Ang meron lang ako ngayon, respeto at pasasalamat. Napaluwa si Clarice dahil sa sinabi ni Marco. Samantala lumipas na mga buwan, mas lalo silang nagkalapit. Sa ospital na dati saksi ng kanilang alitan, doon din naging saksi sa unti-unti nilang pag-iibigan. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sa hardin ng ospital, nagtanong si Clarice. Marco, kahit noon ba, kahit noong vendor ka pa lang, totoo bang gusto mo talaga ako? Tumawa lamang si Marco. Oo, pero higit pa sa lahat, gusto kong mapatunayan na kaya ko maging taong karapat-dapat sa pagmamahal ko. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, tuluyan na nagtagpo ang kanilang mga mundo. Mula sa isang buko vendor na hinamak, naging may-ari ng isang ospital si Marco. At hindi lang siya naging inspirasyon sa pamilya at mga empleyado niya, kundi pati na rin sa libu-libong Pilipino na naniniwala na walang imposible sa taong may pangarap, tiyaga at pusong handang tumulong. At si Clarice naman na minsang tumingin sa kanya ng mababa. Ngayon ay katuwang na niya hindi lang sa negosyo at sa ospital, kundi sa buhay at pag-ibig. Dahil sa dulo, napatunayan nilang dalawa. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang simula, kundi sa kanyang tapang at determinasyong abutin ang kanyang pangarap. Kayo, ano pang masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.